Tama, hindi masamang kumita, pero pag ang pinagkitaan ay kalugihan naman ng ating government at kawalan ng bigas na mura. Wala pong council approval, walang bidding. Maganda pa yung quality ng bigas. Nagkandak ng rebagging. The selling price using is not appropriate. So, yun kagad po ang tiningnan ko. Uh, dahil po wala naman po ako narinig na public bidding na nangyari, so inassume ko po na walang bidding itong kwan na to. At yun kagad ang number one na pumasok sa akin. Bakit walang public bidding? So kung walang public bidding, ang disposition po ng stock na to ay dapat ma-approve po yan ng council. Kasi po, ang council lang po ang may karapatan na magbenta ng mga property ng NFA. Kasama na po ang bigas. So, iyan po ay nakasad sa PD4 at saka sa Code of Corporate Governance noong 2014. So, yun po ang una kagad. Una, walang bidding, walang approval ng NFA Council. At ang ginamit na presyo ay ang nakasaad sa aming selling price bulletin. Sa experience ko po, mula po noong ako ay nasa NFA, ang lahat po ng volume sales ay dumadaan po sa approval ng NFA Council, kung saan isinasaad niya ng Council kung magkano mo dapat yan ipabid. Kasi malaki ang volume po ito at yan ay maaaring magamit or magamit sa commercial. Kaya yan po ay pinapa-approvean sa NFA Council pati po yung presyo. Kasi yung presyo po na nasa selling price bulletin hindi po pwedeng gamitin bilang pambenta sa mga commercial kasi po subsidized po yun. Yung nasa selling price bulletin po namin na 25 para sa retail at 27 para sa mga consumer ay para po yan doon sa targeted beneficiary na supposedly mahihirap. Kaya nga po ganun ang presyo. Kaya kung ang binenta po ng NFA yan ng 25, hindi po pwedeng ibenta po na mas mataas kahit na po i-rebag. Bawal po yun. Kasi by principle of the rice being subsidized by the government, it should go to the beneficiaries that is being subsidized, hindi po sa general public or for business purposes. So, yun po yung una kong nakita. So, there was no council approval and I think it is a violation of PD4 that it did not seek the council approval. So, kadugtong po noon, tiningnan ko kung dapat na po bang i-dispose ang ating bigas. Ang nakita ko po, may mga LAR. Yung LAR po, yung tinatawag nating Laboratory Analysis Result, na nagsasabi na dalawa po kasi ang condition ng bigas, isang physical at saka isang sensory. Doon po sa physical, sinasabi na pair. Ang ibig pong sabi, kasi kanyan po, poor, pair, good. So, pag pair, hindi na ganon, hindi na kagandahan. Pero pagka good, okay pa siya. Nung niluto po siya, ang lumabas po ay good. So, ibig sabihin, ito ay okay pa at in good condition. Doon sa LAR, nakalagay rin po na ito ay nire-recommend na i-issue sa UTRA. The UTRA po is the one-time rice allowance ordered by the President to be given to all government employees. I think that was in 2022. So na-delay lang po yung implementation namin kaya umabot yan ng 2023 at siguro meron pa pong hindi nabibigyan hanggang ngayon. So
Another na pwede po natin pagbasihan ng quality ng bigas kung siya ay maganda pa at pwede pang kung siya ay nabubulok ay hindi ay yung QASAR na tinatawag natin or the Quality Assurance Report na ginagawa po yan monthly. Yung pong edad ay isa lang po sa mga data na nagsasabi na may protocol po kami na inaproba ng NFA Council na 6.3. But that is storage guide lang po yun. Pero ang totoo pong magsasabi ng tunay na kalidad ng ating bigas ay yung tinatawag nating laboratory analysis na nagpapakita ng physical at saka ng sensory characteristic ng bigas. So, titingnan mo, sensory means pag tinignan mo, okay pa ba ang kulay? Okay pa ba ang amoy? Pagka hindi na okay, hindi na kagandahan, another test is lulutuin mo. Pagkaluto, aamuyin mo, titikman mo. Pag okay pa siya, then the rice is still good for consumption. At hindi dapat ikahiya. Pwede namang maipaliwanag yung itsura, pero bakit mo ikakahiya yung bigas na ibigay kahit dun man lang sa ating mga biktima ng kalamidad or dun sa government employees or sa mga mahirap at hindi sa rice trader. So yun po yung unang yun yung pangatlo po, yung una bidding, walang NFA approval, tapos maganda pa yung quality ng bigas na ibinenta. Ang pang-apat po na obserbahan doon ay inutusan pa na iribag. Number 1 pong kasalanan yan kahit nung una pong na conceptualize ang NFA kasi po lagi ang bigas po ay subsidized. Kaya ang control po ng subsidized na yon para ipaalam sa tao na ito ay bigas ng gobyerno nakalagay sa NFA sack. May logo ng NFA. Kapag yan ay inilipat mo po sa isang sako, hindi mo na masasabi na government rice at pwede na yung ibenta kahit na po sa magkanong presyo. And that defeats the purpose of the rice, NFA rice being subsidized. Kaya kahit po nung tinanggal ng regulation sa NFA, para sa akin, mali, krimen din ang magribag. Bakit? Dahil nga po sa kadahilanan na yan ay subsidized. Kung 25 ang sabi nga ng COA, yan po ay ang kapital niyan ay 34 pesos base sa kanilang computation at 25. So ibig sabihin kada kilo niya sinasubsidize ng government ng 9 na piso. Kung ibibigay mo sa commercial, sinubsidize mo si commercial ng 9 na piso kada kilo, which is I think we will agree that is against the principle of providing subsidy to the beneficiary. Then the selling price, and lastly, the selling price I think should not be 25. It should ang procedure po kasi niyan is sa baba gagawin nila, titingnan yung bigas, ise-sensor evaluation, tapos i-compare yan sa market at magkakanbas. Pwede niya lang sabihin, oy market 1, magkano nyo ba bibili nitong bigas? Sasabihin, ay pwede pa yan sa 30, ikaw 40. Hanggang sa makakuha po tayo ng tinatawag nating market perception kung magkano ang presyo ng ating bigas. So yan yung canvas price. Ngayon, yan pong canvas price na yan, yan dapat ang maging basehan ng ating minimum bid price kung ipabibid man natin yan. Nung nakita natin, ang presyo pala ng NFA sa palengke ay 30 sa balak nila. So ngayon, pagka yan po ay dinala ko sa council, sasabihin ko sa council, NFA council, meron tayong dapat nang i-dispose na bigas for whatever reason. Himingi kami ng pahintulot at ito po ang presyo para maibenta namin.
So, ang gagawin ng council, sige, gumawa kayo ng guidelines. A-approve namin yung presyo na yan. Because kung syempre marami silang tanong, yan ba ay break-even price, whatever, saan nyo kinuha yung presyong yan. Until such time na ma-approve yan, then we have to publish. Papublish na namin yan. Para transparent na ang malaking volume ng bigas ng NFA ay pinapaalam sa lahat na ipamimigay. Itong buffer stock na to na subsidized ng government ay, sorry po, isusubasta sa publiko. Para po walang mali siya na ito ay binibigay lang sa ilan. So, pagkatapos mo ng kuwan na yan, ng mga prosesong yan, then saka po pa lang namin po yan magkakandak ng public bidding. Yun po yung natutunan ko sa 37 years ko po sa NFA na ginagawa kapag may nag-a-out po tayo ng volume sales. To sum up, wala pong council approval, walang bidding. Nagkandak ng maganda pa yung quality ng bigas, nagkandak ng rebagging, and then the selling price use I think is not appropriate. May we now recognize the Honorable Nikki Briones? Thank you, Mr. Chairman. Considering na lahat ng nireport ni Mr. Ni Engineer Limuel Pagayunan, inisa-isa niya kanina, walang approval ng NFA Council, no bidding, maganda quality ng bigas na ibinenta at hindi pwedeng i-rebag. Wala naman dinispute dito ang ating administrator do sa sinabi ni Engineer Limuel. So ibig sabihin, talagang totoo na walang approval ng council. Especially, ang bago yung ating secretary, hindi rin tanong. Dahil siya pa mismo ang talagang mabilis na nagpa-imbestiga nito. So, mukhang nagmadali at hindi pinractice yung huwag mapagdudahan ang ginagawa ng NFA. Merong council, hindi nagpa-approve sa council. Kayo mismo ang nagdesisyon. Ang laki ng involved na pera. Sabi ni Mr. Chair, sabi ng ating administrator, 150,000 bags ang during his time ang kanyang nabenta. At 25 pesos, that's 187,500,000. Napakalaki para desisyonan ng administrator lang, samantalang meron naman tayong NFA Council. Napakalaki ng halaga na walang bidding. At kung kukumpute natin ang maaaring nawala sa gobyerno base sa computation ni Engineer Limuel na mayroong cost na 34 pesos, 25 yung binenta, 9 pesos ang posibleng nawawala sa government, aabot ng 67,500,000 ang pesos ang nawala sa ating gobyerno. So, mukhang, Mr. Chair, mukhang merong hindi tama do sa proseso at merong mga napaboran ng mga traders. Doon sa Mr. Chair, meron ako ditong isang sa Viber. Ang sabi kanina ni Administrator, Mr. Chair, walang seleksyon, no as is, where is yung pagkuha ng bigas to sa warehouse. Pero dito, merong memo to BM Lagrimas, I don't know kung saan to, coming from Maria Liwina Tolentino, na nakalagay, please ensure that good
quality stocks are issued. So ibig sabihin, to avoid public negative publicity, ang ibig sabihin, para masigurado mo na yan good quality, pipiliin mo yan. So, mukhang masyadong pabor yan sa ating mga traders. Wala ring dapat rebagging. Mr. Chairman, pwede ba pakisagot ng ating administrator? Bakit hindi man lang siya humingi ng approval sa NFA Council? At bakit walang bidding? Yan yung mukhang nakapaghihinala na considering na ito ibinenta sa mga traders, na pagka ibinenta ng traders sa retailers, pwedeng kumita ang traders ng 83,850,000 doon sa 150,000 bags. Tama, hindi masamang kumita, pero pag ang pinagkitaan ay kalugihan naman ng ating government at kawalan ng bigas na mura, kasi ibebenta rin to malamang ng 52 pesos eh. May pin-repair kaming presentation, pwede ba kayang present ngayon or 5 pages lang, maiksi lang po. Yung ano lang, brief. Very brief. Very brief lang para yung overview ninyo sa STINAG. 5 minutes, 5 pages. What we know so far, yun nga, Farmgate is 23 and then allegedly sold at 25 per kilo milled rice. Kailangan nating intindihin yung 23 is palay, 25 is milled. So ang sinasabi natin, yung sinasabi nila na 25, ang spirit kasi yung 25 na yan, you're selling it sa government or sa mga calamity victims, Para lang maintindihan natin, yung 25 kasi na yan, later I will explain, hindi talaga siya sa totoong buhay. These are exemptions. Basically, benta mo sa DSWD, Bucor, BJMP, and mga calamity victims. So, next page. We were surprised kasi at 23 pesos Farmgate palay, cost to produce mo to mill para maging bigas ay dapat nasa 39 or ibig sabihin, yung palay para maging bigas, syempre may add-on cost yan, nasa 38. So, or 39 or 50, depende sa miller. But as it is, yun dapat ang, sorry so dapat next page muna bago yan, sorry. Sige, balikan na lang natin anong number na ba yan. Ang sinasabi natin, Chair, yung pagbenta mo ng 25, tapos ang real cost mo to produce palay, to produce rice is 39 pesos per kilo. So may difference ka agad siya ng around 14 pesos kung yan ang nakalagay dyan. Ibig sabihin, gaya nung sinabi ni Kong Nicky kanina, yung difference ng 14.27, ang pagkalugi ng government at 150,000 bags is already at 107.25 million pesos. Kasi yung 25 kasi na pagbenta ng government, sino-shoulder niya yung cost of milling the rice. So iso-shoulder ng gobyerno yung cost to mill rice, ibebenta mo sa private miller. So nagpakahirap ang pera ng bayan na ibenta mo sa miller, tapos yung miller, as reported to us, nabenta siya ng 50. So nalugi na ang gobyerno ng around 107.025 million. Easily, kikita yung private trader at 94.75 million. Sinubsidize pa ng gobyerno yung miller. Eto, walang hirap ang miller. Kasi hindi siya nagiling eh. Bilhin niya at 25, bigas na. Pero ang kalakaran natin, if you get Farmgate at 23,
ang benta dapat at cost of producing ng miller is nasa 38, 39. So dapat ibebenta dapat to ng NFA sa 39. Baliktad na nangyari. Imbis na i-subsidize mo yung consumer, ang sinubsidize ng NFA ay yung private trader. Baliktad po. So, nalugi na gobyerno, that's one. Number two, kumita, laway lang ang puhunan, yung pinagbenta ng NFA without even touching yung issue sa aging stocks, kung may bidding ba yan o wala. Sa amin, common sense, 23 mo nabili, ibebenta mo ng 25. Common sense, or pwedeng patriotism na lang eh. 23 mo nakuha, ibebenta mo ng 25. So sino ang nalugi? Sino ang kumita? I mean, these are staggering figures. Baka hindi lang 150,000 bags yan. For all we know. Pero yun, wala kaming judgment, pwedeng alam ni administrator, pwedeng hindi. Basta kami, from the perspective ng mga local rice industry, inggit lahat. Imagine, binili sa 25 per kilo, bigas na. And binenta, as reported to us, sa 50, 52. Easily, millions, Chair, without passing judgment, ito, kitang-kita ang kumita, kitang-kita ang nalugi. Thank you. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.